Ito ngayon, ngayong araw, naglabas ang House of Representatives. Again, comment niyo dyan mga kababayan, masasabi niyo dito ha. Naglabas ang House of Representatives, mga kababayan, yung House Speaker ng ano ba yan? Demand kay, ano ba tawag natin dyan? Demand kay Zaldico na umuwi na. Kasi na-miss na nila si Zaldico. Ito, pakinggan natin balita ng mga kababayan. Unti-unti nang nagkakalinaw kung paanong napaikutan at binali ang sistema kaya nagkaroon ng mga maanumalyang flood control projects. Na ang iba ay ghost projects pa. Pero isa sa mga hinihintay ang pahayag ni ako Bicol Party List Representative Zaldico, ang itinuturong pasimuno umano ng mga insertion sa budget para mapondohan ang mga nasabing proyekto. Mula kasi nang pumutok ang issue, nasa Amerika na raw siya para magpagamot at walang makapagsabi kung kailan babalik. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Pero sa kanyang unang utos mula nang maluklok sa pwesto, binawi ng bagong upong House Speaker na si Boji D ang travel clearance ni Ko. Inissue ni D ang Notice of Revocation of Travel Clearance na may petsang September 18, 2025 na agarang nagpapawalang bisa sa travel clearance ng ako Bicol Party List Representative. Naayon daw ito sa interes ng publiko at dahil sa mga importanteng issue ng bansa na nangangailangan ng kanyang physical presence o personal na pagdalo sa Kongreso. At dahil urgent o kailangan na agad tugunan ng mga issue, binigyan si Ko ng 10 araw para bumalik sa Pilipinas. Kung hindi, maaari siyang patawan ng disciplinary action o gawa ng iba pang legal na hakbang. Hindi pa nagpapakita. Stop na muna natin dyan mga kababayan. Kasi nagsasalita na si Madam. Okay ha? Pakita lang muna natin yan. Kasi, ito nga, ngayong araw, o kahapon pala, September 18 yung date eh. Ano na ngayon? September 20 na pala ngayon. 3 a.m. na mga kababayan, 3:25 to be exact. Naglabas ang House Speaker, bagong House Speaker na i-revoke yung travel clearance ni Congressman Zaldico mga kababayan. Binigyan siya ng 10 araw para umuwi dito. Of course, initially, masisiyahan tayo dapat lahat dyan, di ba? I think agree kayo dyan. Comment kayo. Kasi para masagot niya talaga. Pero mga kababayan, ito idea ko to ha. Ito opinion ko to. I don't know kung agree kayo dito or hindi. I-comment nyo dyan kung agree or disagree kayo, then bigay kayo ng opinion ninyo. Para sa akin mga kababayan, mas okay sa akin na hindi muna. Hindi ko sinasabing huwag pa uwiin. Sabi ko lang, as of the moment, huwag mo nang umuwi si Zaldico. Bakit? Bakit wag muna? Kasi, ito, tingnan natin. Ongoing na ngayon ang intense na investigation. Ang ICI nag-umpisa na. Meron ng mga in-interview, mga kababayan. At I think araw-araw, sabi ni Mayor Magalong, araw-araw meron silang ipapatawag. Okay? Ngayon, nung nakaraang araw, nag-resign si Martin Romualdez, sabi niya, para daw hindi ma-influensyahan yung resulta ng investigation. Pero I doubt mga kababayan. Yun nga, ilang beses na natin sinabi dito. Sa tagal umaksyon ni PBBM, napagbigyan ng opportunity yung mga mas malaking involved dito para linisin yung kanilang kalat mga kababayan. At eto ngayon, ang posibleng mangyayari. Dahil wala si Zaldico dito sa Pilipinas mga kababayan, at si Zaldico ang tinuturo ni Toby Chanco na mukhang mastermind dito sa pag-insert ng budget kasi siya yung na-present doon sa small committee. Mukhang ang takbo ng investigasyon dito mga kababayan, ibabagsak itong lahat kay Zaldico. Either babagsak kay Zaldico or ibabagsak kay Zaldico. Okay? Pero ito nga mga kababayan, mas mabuting huwag mo nang umuwi si Zaldico at patapusin muna niya yung investigasyon ng ICI para makita niya kung anong nagiging resulta ng investigasyon. Kasi kung ako yung Zaldico, ito nga gagawin ko. Hindi mo na ako uwi. Magmamasid muna ako kung anong gagawin ng mas malaking involved dito. Kasi tayong lahat mga kababayan nagdududa na itong si Zaldico, hindi ito gagalaw
Ha? Hindi ito gagalaw kung walang basbas ng kanyang amo. Ha? Sinong naglagay kay Zaldico bilang Appropriations Committee? Di ba yung House Speaker? So most likely mga kababayan, may mas malaki pa kay Zaldico. Itong si House Speaker, Martin Romualdez. At kung involved dito si Martin Romualdez mga kababayan, malas malaking chance na involved dito si PBBM. So ito ngayon, kung napapansin ninyo mga kababayan, sa mga ilang interviews ng mga congressman, hindi ko lang pinapapakita dito mga kababayan, pero of course I think sa mga balita. Janet Garin, of course Toby Chanco, matagal na yan. Sino ba yun? Yung sa Iloilo, si Lawrence, kalimut ko. Sorry. Nakalimutan ko yung apelido. Basta si Iloilo mga kababayan, in-interview siya. Ano ang kanilang bukang bibig ngayon? Zaldico. Diba? Zaldico na ang mga bukang bibig nila. Dati-rati, nung nag-umpisa ang TRICOM hearing, kapag sinabi or sasabihin yung pangalang Zaldico, lahat magre-react. Lahat binabara kasi palihis daw ng usapan. Mayroong nag-attempt nag-motion para imbitahin si Zaldico, hinarang ni Janet Garin at ni Congressman Abante. Diba? Pinoprotektahan nila ni Zaldico. So ngayon, nag-iiba na ng tono. Ilan sa mga congressman nagsasalita na dapat umuwi Zaldico at sagutin. Kasi mga kababayan, mukhang nga ang direksyon nito ay si Zaldico or kay Zaldico lamang babagsak itong lahat. Kaya, kung ako kay Zaldico, huwag mo na siyang umuwi. Observe mo na siya kung anong magiging resulta ng investigasyon ngayon. Kasi, pagkatapos ng investigasyon, kung ang aking pangalan, kung ako ay Zaldico kung ang aking pangalan ay Zaldico, ang lalabas na mastermind dyan, immediately uuwi ako at maghahanap ako ng taong pwede kong ituro na mas mastermind pa sa akin. Ganyan yung posibleng mangyayari dyan mga kababayan. So, most likely, uwi Zaldico, pagkatapos ng investigasyon, na ididiin siya, ngayon, ituturo niya talaga kung sino yung nagkumpas sa kanya. Kung sino yung nagbigay authority sa kanya para gawin yan. And most likely mga kababayan, dito tayo papunta tayo kay Tamba or kay PBBM. Yan yung nakikita ko mga kababayan. So, yan nga yung rason na kung saan, well again, lahat tayo gusto makauwi sa Zaldico para masagot niya ito. Para managot siya dito. Yet, as of the moment, kung pwede, wag mo na. Hintayin mo na yung result ng ICI. Kasi kapag umuwi kagad siya ngayon, at sasagutin niya talaga yung mga katanungan, medyo, parang nilahad na niya lahat ng baraha niya. Di ba? So dapat, tago muna ng ibang baraha. Alam ko may ebidensya Zaldico mga kababayan. Hinahawakan na kung saan ang ituturo niyan ay yung mastermind niya. Na posibleng si Martin Romualdez, si Tamba, or si PBBM. Okay? So, comment kayo dyan mga kababayan kung anong masasabi niyo dito. Hindi ko alam kung agree or disagree ba kayo dito. Comment kayo. Ito yung nakikita ko na kung saan sana. Huwag mo na. Huwag mo nang umuwi. Hintay mo na kung ano magiging resulta. Kung ano magiging rekomendasyon ng mga hearings or sa mga ginagawang hearings ngayon. Or investigation. Tapos, pag ayan talagang bagsak sa akin, uwi ako, labas ko lahat. Para wala nang taguan. Kasi mga kababayan, magbabago ngayon ang isipin ng taong bayan. Ngayon, iniisip na si Zaldico ang may sala.
Pero may lahat nagdududa na hindi ka gagalaw kung walang nagbibigay sa iyo ng authority. Di ba? So kapag magsabi lang si Zaldico na yung nag-utos sa akin si House Speaker, most likely papaniwalaan niya ng taong bayan. Kasi may duda na, may initial duda na tayong lahat na ikaw hindi ka gagalaw kung hindi aprobado ng House of Representatives or Speaker ng House of Representatives. Okay? So, again mga kababayan, huwag kalimutang mag-comment kung ano mga nakikita nyo dito. So, dito na lang po muna tayo. Again, paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.